tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Sherling. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Ipakilala muna natin si Monsignor Jean Reyes, ang ating kasamang mananghalian at kakwentuhan ngayong araw na to. Siya ay isang canon lawyer at rector ng ating Metropolitan Cathedral of San Fernando. Siya rin ang director ng Archdiocesan Museum. Magandang tanghali po, Among Jean. Magandang tanghali din naman. Yung i-discuss natin ngayon, itutuloy natin yung kahapon. Pero related na related yan sa mga museum pieces ni Among Jean. Pero i-review natin ng konti. Yung kahapon kasi, di ba? Lagumin natin kung ano yung mga napag-usapan. Kunwari, yung una, yung sakramento ng pagpapahid ng langis ay itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ginagawa na ng mga kauna-unahang Kristiyano, di ba, Among Jean? Yep. So, paano nga ba yung ginagawa natin ngayon? Katulad pa rin nung ginagawa nila noon. Pagpapalakas yan ng ating pananampalataya. O kung ang sakramento ng kumpisal ay paghilom ng kaluluwa, ang pagpapahid ng langis ay paghilom ng katawan at kaluluwa rin dahil kasama doon ang pag-alis ng kasalanan. Tapos langis ang ginagamit dahil simbolo ito ng pagpapalakas o paghilom ng katawan. Hindi lang naman actually simbolo ito. Kahit ngayon naman, di ba, pag nagpapaspa tayo, pag nagpapahilot, pag may medyo sakit-sakit sa katawan, di ba, pinapahiran pa rin natin ng langis. Yung mga, di ba, pag kinagat tayo ng lamok, efficacent oil. Yung Oil of wintergreen. O yan, yung mga... Iba't ibang uri ng langis. Oo, iba't ibang uri ng langis. So yan, White flower. yung pag-simbolo at tunay naman na pampahilom. Tapos may tatlong klase ng pagpapahid ng langis. Una yung, sabi nga ni Among Jean kahapon, yung devotional, di ba? Ano po yung devotional, Among, in a short sentence? Well, yung devotional, yung, parte dun sa, to be distinguished from the sacramental, no? Yung devotion, maski sino, magmula sa pare, may mga madre, may mga laiko, no, na sa paniniwala nila, yung oil, halimbawa na nakuha nila binless sa isang araw ng piyesta ng Santo ay may kahulugan sa kanila, so pinapahid din yung oil na yun, mga devotional. At yung halimbawa yung ginagawa din ng mga iba nating kapatid na pare pag may mga healing masses sila, okay, magpapahid sila ng langis na hindi naman talaga the sacramental the celebration of the sacrament of the anointing of the sick. Yun ay pwedeng tawagin ding devotional. No? Halimbawa, lika, pahiran kita ng langis. So, galing ito, na-bless ito nung piyesta ni Saint Therese. No? Lagay sa ulo, ganyan. No? So, yung nabibless pong langis na iyon, inaano po po sa isang santo or santa, itinatapat, ganun po ba? Yeah, may mga practices na ngayon. No? Kino-consecrate pa rin. Right. Alam niyo yung mga Eastern brethren natin, yung mga Orthodox and Catholics of the Eastern Rite, they hardly use candles Bihira yung but they use ang oil lamps. Lalo yung mga, dahil siguro ito tradition din ng mga Middle Eastern people. You will find sa mga churches nila, mga oil lamps burning. Opo. Malalaki yung mga oil burners nila, and this is olive oil. You know what they do? Pag may mga, nung nakita ko ito when I was in Syria, no? Yung ginagawa nila, pag pupunta sila sa simbahan, may mga monks doon, may mga pare nila. They get a wad of cotton, tapos isasawsaw nila doon sa oil burner na yon. Opo. And then lalagay sa plastic, bibigay sa mga devotees. Ayun. So yung and mainit-init pa yon dahil may apoy yun no? Nag-aalam Kasi sa kami init. meron yung simple lang kay San Isidro. Hindi at saka iba yung amoy ng
ang langis, yung kay San Isidro, yung Apo Zero na kung tawagin namin, kakaiba po yung amoy ng langis. Although galing po siya sa coconut oil. Nilalagyan Baka ng scented na umiiba. siguro, Scented baka na. nilagyan na nila Umiiba na ng siya ng additional scented Baka nga. essence. Yan. So, yun yung devotional na pagpapahid at pagbibigay ng langis. Pero yung ating pinag-uusapan, yung anointing of the sick, yung pagpapahid nga ng langis para yung mga may sakit ay maibsan yung Maibsan. kanilang Nararamdaman. nararamdaman, no? Pero kadugtong nito yung Holy Viaticum din. Maya-maya, i-discuss natin kung ano yung Viaticum. Pero tatanungin ko muna si Among Jean, sino lang po yung maaring gumanap ng sakramento ng pagpapahid ng langis o yung anointing of the sick? Kahit sino po ba? Kunyari, may sakit yung aking kaibigan, pwede ko pa siyang puntahan at pahiran ng langis at sacramental po ba yon? Pag sa sacrament, may limit yan. It should be a proper minister of the sacrament. Sa batas, no, balikan natin uli yung canon law na naman. Lawyer si Amo. Siyempre, Among. Siyempre. No. Sinusulit namin. Sabi sa canon 1003 or 1003, every priest, but only a priest, can validly administer the anointing of the sick. So there it goes, no? So every priest, so including the bishop, who has the fullness of the priesthood, tapos kaming mga ordained priests. Deacons, hindi. Okay? So, hanggang doon lang. Okay. So, dalawa. ano Hindi pala pwedeng yun? mga Hindi ministro. pwede kahit sino na lang. May tanong kasi na, paano daw kapag yung mga EMDC yung nagpapahid ng langis, sacramental ba yun? Sasagutan natin yan mamaya pagkatapos ng ating break. Kung may mga gusto pong sumali sa ating mga discussion ngayon, maaari po kayong mag-text sa amin sa 0918-351-8282. 0918-351-8282. Maaari din po sa Globe subscribers 0917-363-3738. 0917-363-3738. Ayan. Text po ninyo kami habang tayo ay nakikinig ng magandang tugtugin. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart.
And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Babalikan po natin yung ating tanong kanina. Actually, kahapon pa po yung tanong na yon. Kung kunwari daw, may sakit na halos naghihingalo na, tapos pinabendisyonan o pinalanya kasi yung tanong pinapahiran ng langis sa isang EMDC. Ano po yon? Sacramental po ba? O can we consider it as anointing of the sick? Well, dun sa binasa natin kanina, no, dun sa canon pa lang, definitely that cannot be sacramental, because to be a sacrament in this sense, anointing of the sick, it has to be administered by a priest, a validly ordained priest, no, only a priest. Yung sa paragraph 1 yun ng canon 1003. Daming ang confusions na ganun kasi may mga ay sabi nila, halimbawa, paano po yung sa parish po namin, pag may namamatay, ang pinapupunta yung EMDC. Maski sa kakulangan ng mga pare, hindi dapat maging reason yon to send a layman to administer a sacrament that is reserved only to ordained ministers. Pero, pwede ang mga EMDC, baka siguro may confusion lang. No? Some people would think, ay, lanya yun. Hindi naman lanya dahil dinala na ng communion. Yun. Ang mga lay Eucharistic ministers natin are allowed, and in fact, it is one of their primary duties na tumulong sa apostolado sa pangangalaga ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagdadala ng communion. But this is a communion for the sick. No? Kaya yung mga homebound, they are allowed to help the parish priest. Kasi nga naman, ang parish priest, you have 80, 200 na may sakit sa homebound sa parokya mo. It would be impossible for the priest to do so on a Sunday. That's Kaya yung tulong ng mga EMDC, pwede nilang gawin yon. So, kailangan po pala maging maingat tayo sa binibigkas natin. Pag, kunwari, yung EMDC, yung papupuntahin, o mismong yung mga EMDC, kailangan careful. Huwag nilang sasabihin, pupuntahan ko yung may sakit para lanyahan o papahiran ng langis. Kailangan malinaw na pupuntahan niya para hatiran ng communion. Yeah. Dahil isa din yun sa mga karapatan, it is the right of every Catholic na pag homebound siya, may sakit siya, na mag-request siya ng Holy Communion. Iba pa yan doon sa mga lay people na pumupunta para mag-assist na tinatawag natin pa Jesus, di ba? Yeah. Opo. Incidentally, yun, isang bagay din na napakagandang maging gawain ng mga EMDC to assist also pagkatapos ng halimbawa, nalanyahan na ng pare and the priest cannot stay long. He has to attend to some other duties. Na halimbawa, yung naghihingalo pa yung may namamatay. May hinga pa. It is good yung mga EMDC, they can be around na magpa-Jesus sila. No? Paano po ginagawa yun? Marami ang iba-iba yung paraan. No? Meron yung simpleng pa-Jesus lang, yung sinasabing, Jesus, Maria, Jose, no? Tulungan mo ako sa aking huling pagdurusa. Jesus, Maria, Jose, ipanalangin mo ako. Ayun. Ninyo ako. Kung minsan naman, yung pagpapa-Jesus, pwede rin yung binabasahan sila ng mga scriptural texts, no? In fact, sa ritual ng paglalanya, merong mga text na gano'n, yung commendation for the dying.
Yung pag namamatay na yung tao, nung nandun din lang yung pare, pwede, ginaganap yun ng pare na, who can separate us from the love of God? Whether we are alive or not, we are still in the bosom of God. Yung mga ganon, yung mga quotations from the Bible. Or, kung medyo, pwede rin yung, binabasahan sila ng pasyon. Pwede mo silang awitan ng pasyon. Hanapin mo yung aral, halimbawa, ng pasyon dun sa mga Kristiyanong malapit ng mamatay. Kung pwede mo nga, awitan mo siya doon. No? Maganda naman dapat yung boses mo. Baka... Pero may particular prayer po sila, no? Prayer Meron book yan, na ginagamit. meron, Kasi naka-encounter na ako yung lola ng mister ko po, talagang naghihingalo na siya. Pagka ganun, talaga palang ang lakas ng nila, senses nila. Senses, Yung yes. mata, talagang Nakadilat. talagang ginagayan pa kami. Tapos, basahan kita, lola, basahan kita. Tapos nung sinimulan ko na yung pagbabasa, nakita ko dun sa matanda, talagang kumakalma po. Ayun. Ang lakas ng dasal. Kaya napaka-powerful talaga ng prayer na yung mga naghihingalo, kaya mga may sakit talagang sinasarita natin sila sa mga dasal. Alam niyo, kung minsan pag mga may sakit na gano'n, yung hindi na akala mo, hindi na sila responsive orally, no? Pero they can move their hands. Yung one way of testing it, ako nakita ko ito natutunan ko din ito sa mga matatandang pare, no? And I used it and my experiences proved me right. Hawakan mo sa kamay, tapos bulungan mo, lola o lolo, o kuya, che, no? Ako po si Among. Nung daramdaman niyo ko po, kung naririnig niyo po ako, pisilin niyo yung kamay ko. Pipisilin na lang yung kamay mo. Then that's a good sign. That's the time. Don't take advantage of that occasion. The person is listening. Opo. Wide ang niya, no? Very responsive. Very responsive siya sa love. Then you start reciting the prayers. Yung sinabi mo kanina, makikita mo din yun sa mga experiences namin mga pare. Kung minsan, very restless yung may sakit. Physically, masakit yun. No? But then, when you start yung mga prayers, pag na-sense nila yon, they stop. Kumakalma po sila. And ikaw na naglalan niya noon, that moment, medyo iba na yung reaction mo din. No? Kasi here is a person listening to you. Now you are becoming an instrument of God's grace for him or for her. Kaya, gumaganda rin yung pakiramdam mo, yung atmosphere nag-iiba. No? Biyaya. That's grace. That is grace at work. Kaya. May dito, gustong mag-raise ng question from our sige. texter from 3576. Good PM po, Among at mga sisters. Pakipaliwanag lang po yung nakasulat sa Bible from Santiago chapter 5 verses 14 to 15. Thanks po from Brother Bong Bing Santin. Kagaya po yung kahapon to nabasa natin kahapon to. Ano uli? Yung Yung pong James chapter 5 verses 14 to 15, Among. 14 to 15. Opo. Yung binasa natin kahapon. Kahapon Sabi po to. niya, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ng may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ito po yung binanggit natin kahapon na basis din ng ating practice ng sacrament of the anointing of the sick, no? At sa totoo naman talaga, sa anointing, hanggat maaari, nakapaloob din doon ang pagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo o ng tinatawag nating confession. So as much as possible, yung mga pinapahiran ng langis ay ating ginagawa o atin ding hinihikayat na sila ay mangungumpisal. Yun ang yun ang practice pa sa biblical times pa ito na, no? Yung payo ni Santiago na pahiran ng langis. Patawag ang mga nakatatanda, the presbyters, no? Ang mga the elders, the presbyters. Ay dun sa lengguaheng yun, mga pare, mga leaders. Kaya upang sila ipanalangin. And because they will represent the community. Kaya yun ay isang parang
pagsasabi na ang mga may sakit ngayon ay ipagdarasal ng komunidad. Kaya yung elders ang magre-represent. Mahirap naman kasi kung buong baryo yung pupunta doon, no? Baka Mas mabulabog, amo. Oo, baka Oo nga. baka sa init lang mapupot. Mapupot. Yung pa yung magiging dahilan Imbis na ma-relieve, Oo. no? Mas lalong... Masasuffocate pa So, yung tao. kidding aside, yung mga elders, kaya nga, pag naglalanya ka nga, may kasama ka, hindi lang yung pare. Tapos, ini-invite din yung kamag-anak. Alam mo, this is one thing din, no? Pag, napansin ko sa mga ibang Katoliko, pag dumating na yung pare, umaalis yung mga kamag-anak. Para bang, oy, it's your business, father, bahala ka na sa Baka may naman sakit among namin." para may privacy. I think doon sa confession siguro, kala nila. Yun, baka, oo. But then, the priest, afterwards, okay, sige, pag confession, palaalisin mo sila. But, pagdating na ng prayer, you invite them. Yung laying on of hands nga, which is part of the, ng sacrament, ng ritual, may mga pare, they also invite yung mga relatives, no? To show the gesture of laying the hands on the sick. Pwede naman gawin yun Opo. to enhance pa yung celebration of the sacrament. At yung pagdarasal ng komunidad, sabi ni Santiago, Apostol, yun ay nagiging daan ng pagdating ng grasya ng Panginoon. Kaya nga, pagagalingin, no? Ang pagpapagaling can become physical pag gusto ng Panginoon, but most of all, pagpapagaling ng kaluluwa, ng kalooban. No? It grants you that peaceful healing. Napakaganda ng ating talakayan na pati yung sakramento, napakaganda. Talagang ramdam mo yung pagmamahal at yung habag ng ating Panginoon para sa atin. Yun, yung may sakit in Kapampangan, ding salunan. Salunan. Among, paano po isinasagawa ang pagpapahid ng langis? Kahit saan lang ba pwede? Kunwari, yung anong parte ng katawan? O may specific areas na maaring pahiran? Sa present dispensation ng pagpapahid o ng practice ngayon ng anointing, ay ang ina-anoint is the forehead, no, sa ulo, which symbolizes nandiyan kasi yung kabuuan ng pag-iisip, no? Kung halimbawa, kung kasalanan ng pinag-uusapan, diyan nagsisimula Sa ulo. sa intention. And then yung pinapahiran din yung mga palad, yung kamay, which would symbolize yung the execution, dahil para bang ang kamay ang gumagawa, ang umaaksyon, no? Kaya pagdating dun sa pag pinapahiran na yung mga kamay, ano ba yung sinasabi, no? I can only sa Kapampangan, memorial Sige ka. po. Ingginong Diyos amititimawa kay kaking kasalanan, pakayapa na kasana at pasiknangan, or pagkaluba na kang kapaldanan. Kasi kasalanan, no? This yung mapaggawa sa kamay. Ito yung gumagawa Ang ganda. Kaya hindi yun yung present. Then may pwede rin ina-allow din ng ritual, or kung minsan hindi mo mapahiran yung kamay, kung nasa hospital, no, may mga dami nakakabit sa kamay at baka bawal yung malagyan ng oil yung so pwede yung any part of the body, halimbawa yung sa dibdib, no, na lalo na kung may sakit sa puso, no, yun, So, may dibdib, no, pwede yung some modest parts ng katawan. Yun pala. Okay. So, pwede siya. Oo, may Wala proseso siyang limit. pala. In the old Depende. dispensation naman, ulo, Mata. yan, tapos kamay, and then maski paa. Yun. Ngayon hindi na ganun ang practice. Ang ano pala, no, yung mas ramdam mo talaga pag pinahiran ng langis yung mga parte ng katawan mo na supposedly gumawa ng kasalanan o naging kasalanan ng dahil sa mga parte ng katawan mong yon. Ramdam mo talaga yung pagpapatawad. May text ka, Sister Tess? So actually, nasagutan na nito ni Among kahapon pa to. So, pero siguro ngayon lang muling nakikinig ngayon ditong texter natin. From 2137, good PM po. Kahit po ba anong klaseng langis, pwede po bang gamitin ng pari pag nag-a-anoint? Oo, nasagutan Yeah. yan. Nasagutan na siya kahapon. Ang so far po ngayon, ang provision is lahat po ng mga binibless naming oil para sa ganyang
ay olive oil. Yun pong Yeah. kahapon sinabi As long as it is the olive oil blessed on the day and consecrated by the bishop during the celebration of the Christian Mass. Christmas. Tuwing Yeah. Huwebes Santo po, no? Yeah. Yun. May tanong din dito. Related kanina sa discussion natin. Yung tanong, good PM po, anointing of the sick pa din po ba yung tawag pag naghihingalo na ang tao tapos pinuntahan ng pari para i-bless? Yung hindi daw hindi pinahira ng oil pero binless. So anointing of the sick pa rin po daw ba yun? This is from 6621. Yung ritual na libro ng Anointing of the Sick, kompleto yun eh. From the usual Anointing of the Sick, tapos meron siyang portion ng Viaticum, which is another, ito naman yung Viaticum, yung paghahatid ng komunyon sa mga taong in danger of death. To distinguish it from the simple, hinahatdan lang ng komunyon yung mga may sakit na temporal na homebound. But yung Viaticum is specifically there yung para sa mga those in danger of death. At mayroong yung commendation for the dying. Ang pare, pag tinawag mo ang pare, usually kasi yung judgment ng pare sa oras na yon. Kaya usually maganda rin nagtatanong din yung pare. Ano ba ang condition? Pag sinabing actually po brain dead na or ganun, no? Or test mo siya kung may senses pa. So, yung call ng pare doon, yung mahirap kasing husgahan eh. No? Kaya buhay yung mga senses. Opo. Mas hindi na nagsasalita, hindi na binubuksan yung mata. You can administer still anointing doon. And then you can even grant yung conditional absolution. Kung sakali, nung hindi na siya pwedeng mangumpisal. Malay mo dun sa saloobin niya, hindi na lang niya masabi yung kanyang mga kasalanan. Some priests, as the occasion might warrant, meron silang guided, no? Kung gina-guide niya yung, kung alam niyang, halimbawa, hindi lang siya makapagsalita, but she can only move. Pero gusto mo yung mangumpisal, makikita mo. Pwede niyang i-guide by questions. O ito ba'y ginawa mo? Then makikita mo, o iiling siya, or yes, no? But ang importante doon, yung makita mo yung, at least may surety ka na yung tao talaga would like to avail ng sacrament na yon and give. I-anoint mo siya. Kung minsan sa next year, namamatay na. Ba't papalalan niya? Yung mga ganon, no? But that's Iba yun. that's wrong. O halimbawa mo, alam natin yung sa Viaticum, yung bibigyan natin ng communion yung may sakit o who is in danger of death. Paano kung sa kalagitnaan na ano siya? Namatay. Namatay siya, opo. May mga nangyayari. Ganun. Kung minsan nga, pag may ina-anoint ka, no? Tapos bigla siyang magpa-flatline. Opo. Habulin mo. Parang hahabulin mo. Maghahabol. Well, it may sound, no, with all excuses, kung minsan parang it may sound ridiculous. But I think that moment, you can never put a barrier, excuse me, sa grasya ng Panginoon. Yung nandun ka rin lang, nabot mo naman, tapos bigla siyang namatay. Opo. O bigla siyang, then you entrust everything to God. Nandun naman yung intention, nandun na lahat, no? Kasi hindi na masyadong normal yung circumstance pag ganyan. Oo nga po eh. So another follow-up question from 3576, ang sabi po niya. Ask ko lang po, Among, minsan po, na-invite po akong mag-pray over. Naghihingalo na po siya bago ko pa siya pinagdasal. Ang sabi ko sa pamilya niya, ipala niya sa pari. Tama po ba yun, Among? From Brother Bongbing Santing. Yes, pwede yun. Pero kung in-invite ka rin lang na to pray over, Gawin na then po. gawin mo din, and then sabihin mo, patawag din natin si Among. Yun. Kasi yung you can assist the dying. Yun ang tinatawag. Para bang maganda lang sabihin pray over, lalo na for the dying. But actually, that is assisting them also. Maganda yun. No? Kasi you can pray over the sick, why not? No? Opo. So, another question. Ang dami. Grabe to. From 2137, magandang hapon po.
paano po kaya matatanggal sa kaisipan ng maraming Katoliko ang takot sa lanya? Kasi po maraming nagsasabi pag daw po nalalanyahan ang may sakit, namamatay na siya. Salamat po. Katakot-takot na Ganon, katikisis. diba? Yeah, yes, catechesis. Pero Pinag-usapan natin alam mo, kahapon ano, pa yan. yeah, di kahapon pa, no? Page natin si Father Pep. Incidentally, si Father Pep ngayon kasama yung mga damas sa Arsobispado. Nagpipilgrimage sila. Kasama daw niya ngayon si Monsignor Mar Ramos. Hi, Father Pep and Monsignor Mar Ramos at saka yung mga damas. Ayan, Father Mar, Iron Man, Ramos. Ayan! Talagang mayroon. May ano talaga. Anong May mga secret aliases. May bakal kasi yung paa niya. Maraming bakal sa katawan. Ayun. Kaya pala. Kaya tuwing magbibiyahe siya, tumutunog yung x-ray. She had to carry a... Kinwento nyo na. Iron Hindi, Man. nabanggit na rin lang eh. Uso, nandiyan ang Avenger. Oo nga. Ayan. Mamaya, magbe-break muna tayo pero susunod nating sasagutan o pasasagutan kay Among Jean. Ano ang bunga ng sakramento ng pagpapahid ng langis? Pagkatapos po ng isang magandang tugtugin. I just ran out of roads again. Don't know where to turn. I started counting stars again. Then I lost my way. I just ran out of time again. Will I ever learn to stop my chase of hours again? Only to learn I've lost the day. The last thing I need is to hear this whisper in the wind. The last thing I want is this voice that rises from within. I'll need to go home soon, I know, but maybe tomorrow. Not now, when the last thing I need here and now is this lasting need for you. I've been rushing out of rooms again, too afraid to stay. I've been dreaming of some rainbow's end, but the colors melt away. Should my heart be like an open door, helpless to the storm? Permit your wind to touch my soul, only to leave this aching song. The last thing I need is to hear this whisper in the wind. The last thing I want is this voice that rises from within. I'll need to go home soon, I know, but maybe tomorrow. Not now, when the last thing I need here and now is this lasting need for you. The one thing I need is to hear your whisper in the wind. The one thing I want is your voice that rises
rises from within. I need to go home soon to you. Won't wait for tomorrow. Right now for the one thing I need here and now is this haunting need for you. This haunting need for you. Nagbabalik po tayo sa 91.9 Bright FM. Dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko with the sisters, ang aking mga partners in crime. At si Among Jean pa rin, syempre. Balikan po natin yung tanong kanina. Sister Tess, may bago ba? Yes. O sige, yan muna. Share muna natin ito. From 3576, salamat po sa inyo mga kapatid. First time pa lang po akong nakapaginig sa inyo. Kami naman po, sa ano, sa ano sila, the Lord's my shepherd. Ayun, si Brother Bong kanina na nagtatanong, Bong Bing Santing. Ito siya. From 7 to 9 p.m. ang kanilang program. Every Saturday po yun. Yun, nagpapasalamat lang pala. Okay. Thank you po sa Salamat pakikinig din ninyo. po. Ayun, balikan ang ating tanong. Ano ang bunga ng sakramento ng pagpapahid ng langis? Tapos Among, kwentuhan nyo rin kami kung ano yung mga naging karanasan ninyo na nakita ninyo, ano yung naging bunga talaga sa mga nilanyahan o pinahiran. Yeah. Well, balikan din natin yung tinanong kanina na Opo. pinabasa sa atin, no? Opo. Sa sulat ni Santiago Apostol. Yung ang sabi, pagagalingin ng may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, pagagalingin siya ng Panginoon. Ang healing naman can be physical and it can be spiritual or internal healing. Ibabangon, the Lord will lift the person, will uplift us physically and also morally and spiritually. But of course, dahil lahat ng yan ipinapasa, it is a prayer, so we leave to God ang decision. For us to interpret this, hindi naman natin, but we believe may upliftment, may pagpapagaling ang grasya ng Panginoon, but in His own way. Kasi kung minsan, nais ng Panginoon na una, pagalingin ka muna sa kalooban mo, no? Kaya nga meron yung pagpapatawad ng mga kasalanan. And for all we know, tayo tayong mga Katoliko nasanay sa pangungumpisal sa sakramento. Pagkatapos mong nangumpisal, gumagaan ang pakiramdam mo, no? There is that feeling of being forgiven. At yung physical healing naman, again, it doon na rin na doon sa kagustuhan ng Panginoon na nangyayari naman, no? So yun ang basis natin dito sa yung mga effects ng sacrament of ng anointing. Pero yung sinasabi mo kanina, Karen, no, yung mga ako 31 years na akong pare. Hindi ko na rin alam kung ilan ng tao yung mga nalanyahan ko. Ay, Among, sa Santa Rita lang, Santa Mukal yan. Yeah, no, doon. There was even a time, no, 3 araw, walang misa, no, dinadala yung mga may sakit doon. Dami. Opo. Anyway, yung makikita mo yung bunga nun no? Of course, ako bilang sampare, kapag may nilanyahan ako, and then, pagkatapos kong nilanyahan, nakaalis na ako, at sasabihin, Among, sumakabilang buhay po yung nalanyahan. First thing I say is, well, ang grasya ng Panginoon, at least natanggap niya. No? Ang Diyos, yun ang ginusto na ng Panginoon. No? Kung minsan naman sasabihin sa Among, yung pong nilanyahan nyo, lumakas po. Yes, Ngayon po, yun, no? Sasarol na May ganun nga. Maraming ang... Then you attribute that to the healing power of God. No? And makikita mo, nagsisimba, babalik. No?
And maraming kwento yung mga ganon. And makikita mo yung magagandang bunga. So, tinatawag din po ba itong mga grasyang sacramental, yung pong nabanggit ninyo kanina? Yeah. They are. Okay. Ang ganda nung ating mga talakayan at yung kitang-kita nga, no? Yung strengthening ng tao in time of sickness. Pero alam mo, Sister Car, may bigla lang pumasok sa isipan ko. Kasi po, Among, marami rin po akong naririnig from the past. Sabi nila, kapag daw po yung tao nagsasuffer ng physical illness, totoo nga po yun na yung nagsishare siya sa passion ng ating Panginoon, di po ba? Sabi nila, once na yung tao raw pong iyon, yun nga po, hanggang sa nakamatayan na niya yung sakit na ito, totoo po bang diretso na sila sa langit nun? How we wish na lahat tayo. It's all a wish na lahat tayo dumiretso sa langit. Yun po kasing sinasabi Right. madalas. But maski kami mga pare, we cannot immediately, wala sa atin ang judgment. Opo, totoo yun. Kaya nga lahat ng mga prayers natin are, baga sa English na, subjunctive mood lahat. May the Lord, may you rest in peace. But, of course, no, maski sa saloobin natin, sana ako mapunta sa langit. Pero sana, nandun pa din yung sana, no? Opo. Pero categorically to say, pumunta yan sa langit, no? Let God do that. Yung religious sense natin is we entrust everything to God. Okay. So yung mga nagdurusa, yung matagal niyang dinala sa katawan niya yung kanyang paghihirap. And again, our prayer is sana yung pagdadala niya, yung pakikibahagi niya sa kanyang kahirapan at pagpapakasakit ni Jesus, sana Opo. mauwi ito sa langit. No? Ganun. May isang tanong tayo na importante ding masagutan. From 1263, good afternoon po. Pwede po bang lanyahan ng pari ang isang kahit hindi Katoliko? Oo nga, no? Nag-review si Buti na lang. Among. Meron pala, may provision pala sa ganun. Well, kung pag-uusapan ng paglalanya, no, to be safe, bumalik tayo dun sa canon law. Buti na lang nandiyan Sa canon 1004, sabi niya, the anointing of the sick can be administered to any member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger by reason of illness or old age. Faithful. Kung ilalagay siguro ito sa konteksto ng, we will make an interpretation, it should be a Catholic faithful. Ngayon, pwede po bang pagdasal, siguro ang tanong is, pwede po bang i-assist ng isang paring Katoliko ang namamatay na hindi Katoliko? Opo. In prayer, bakit hindi? No? But at the same time, yung pagdarasal, no? Hindi naman nasa disposition ng may sakit yon, no? O yung isang tao, kung sabihin niya, hindi po ako Katoliko, pero pwede niyo po ba akong pagdasal? Bakit hindi? No? Anyway naman po yung mga alam ako na sila, mga born again Christians sila, pero pinipray over po nila yung mga Catholics. Right, po right. Kasi ang hirap naman nun, yung pwede namang mag-enjoy ng grasya ang mga ibang tao sa grasya ng Panginoon without going through the rituals ng Katoliko. Opo. Kasi ang problema, anong meaning ng ritual, no, sa hindi Katoliko? Na baka hindi naman niya naintindihan yun. So, wag mo ipilit yun. Pero kung ang alam niya is prayer and praying over, bakit hindi? Nakita niyo na ba yung sa Shoes of the Fisherman, yung movie? You remember si Pope Kirill? Pope Kirill, si Anthony Nung lumabas siya, may namamatay na Hudyo. Hudyo yung namamatay. So what he did? Dahil alam niya yung ritual ng Hikena, yung panalangin ng mga Hudyo, he prayed in a Jewish way para dun sa namamatay na Jew. Among, sa tingin ko, yung question na yan, nag-uugat po dun sa mga practice natin. Kunwari, may dating Katoliko na nag-convert, pero yung mga kapamilya niya, Katoliko pa rin. So, kung namamatay siya, ano yung dapat gawin? Alam niyo,
Ibig mo sabihin yung magre-request yung mga Opo. mga Palagay ko, may Catholic. ganun kasing nangyayari, di ba? Posible Yung siya. mga Usually, dating Katoliko, tapos dahil, yung- nagkasakit Oo. sila, Yung walang kapamilya ritual nila. ang mga ibang relihiyon na sinaniban nila. Magre-request sila ng Katolikong pare. Parang yun. ganon. Posible. Oo. Ilang beses nang may Oo, na-encounter meron ganun. kami Oo. na Ayun ganun pala. eh. Yeah. Ako din, no? Kung minsan sabihin na, Among, yung pong nanay namin, o yung tatay po namin, nag-ibang Nag-convert. relihiyon, nag-convert. Pero hindi mo din po bang lanyahan? Pwede mong usisain yun. Kung sa saloobin kaya ng tatay nyo, nasa loob niya yung manumbalik siya bilang isang Katoliko. If they can give you that assurance, why not? Maski hindi naman, kung ewan ko po, hindi na po naman niya sinasabi, to be more safe, you can go and pray. Yan, lay your hands on the person. Pero kung hindi rin lang naman, wala kang kasiguraduhan na siya'y nanumbalik bilang isang Katoliko, pwede mo naman gawin yung ibang paraan, no? Hindi, So, ibig pong sabihin nun, kahit na ano man po yung religion niya, kahit na nagpa-convert siya, importante po yung kanyang consciousness, yung pong kanyang pananampalataya sa Panginoon, nandun pa rin. Whatever the religion is, no? O kaya, yung provision of the law, pwede mong i-administer for as long at least the person implicitly asks for it, no? Okay. Kasi kung minsan Naku. pag wala siyang senses sa mga... Umabot na tayo sa oras, bitin ang ating kwentuhan, Among Jean. Ang dami pa po kailangan matutunan ng ating kaming mga laiko. Ang dami pa namin kailangan matutunan. Ako din, Ukol no? sa ukol sa sakramentong ito, pero kailangan na muna nating magpaalam ng panandalian. May babatiin ba tayo, sisters at Among Jean? Kaninang pababa ako sa katedral, yung kusinera namin, no, si si Ate Helen, tsaka yung mga staff namin doon, yung si Marivic, si Hi, Ate Alvin, si Alex, Si Joyce po ba? Wala doon ngayon? wala, nag-ano siya ngayon, airline applicant siya. Okay. Tess, Sister Tess. Well, actually, bukas until Sunday, wala po kami sa ere, hindi nyo maririnig ang mga halakhakan namin. Oo We nga, are on kayong- retreat seminars sa Tagaytay, yung mga lay leaders, Oo, mga, yung mga laiko. Council of the Laity na activity yan. Oo Pakikumusta kay Brother Banjo. Sus, bakit Oo kung nga. kailan mainit, doon kayo napupunta Oo nga sa Tagaytay? Magpapalamig po Walang sila. mainit na nga doon ngayon. Wala na yung lamig. Ay naku, May before po pahabol. tayo mag-pray, paki-pray po ang anak ko, si Dexter Regala, for healing. Thanks po from 3576 Among. Okay po. Okay. Dexter Regala. Opo. Prayer noted po sa mga misa namin sa katedral. Okay. Maari na tayong magpaalam. Sister Baby, Tita Shirley. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you po. Okay, so lumipas na naman po ang isang oras ng ating makabuluhang talakayan at kwentuhan. Muli, ito po ang iyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Okay, tapusin natin sa isang Glory Be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko. Si Karen po ito, nagpapaalam at nagpapasalamat.